Okay, so for our lesson for today, we're going to talk about background. So I have already typed in some of the attributes that we'll be going to use para makapag-add tayo ng background image saka ng twist sa ating background color. So delete ko lang ulit siya and let's start again from scratch. So una, wala naman ako masyadong binago kundi yung paragraph, yung pangalawang paragraph is nilagyan ko lang siya ng ID. So delete ko lang to. Ayan. So, wala munang ano yung ating background. So, balik natin yung kanina. Background color. Ayan, salmon. Save lang natin. Okay. So, dito, nagdagdag lang ako ng another ID. Pinangalanan ko siyang Boxy. And then, inadapt lang natin siya dito. So, pag ID po, we use again a number sign para ma-declare or matawag natin siya sa CSS. Nakakonect na siya sa HTML. So, dito, sa background, is gumawa lang ako ng background. Burahin natin ulit. Let's start from scratch. So, gagawa tayong background linear. So, type lang natin first is background. And then, mag-add tayo ng linear gradient. Ayan, nakasuggest na. Inside the parameter, we can add 2 colors. So, for the color, let's add, for a perfect contrast, let's add blue, separated by comma. And then, let's just add light, walang light pink. Okay. Deep pink. Ayan, meron siyang color na ganyan. Okay? And let's see kung ano yung changes. Ayan. So, ito. Wala pang masyadong changes sa ating linear background or linear gradient na background. Now, try natin mag-add ng, meron kasi siyang ano para makita natin yung changes. Meron to the left, to the right, top, or bottom. So, mag-add tayo ng right. Wait lang. Lagay natin ng to right. Save natin and let's see the changes. Yan, hindi pa din masyadong na-apply. Okay. So, background, gawin natin siyang iba'y kulay. Save natin. Okay. Teka. Ito kasi class yung changes eh. Hindi masyadong visible, no? Ito yun, no? Pero gawin natin siya sa background color para mas makita nyo. Burahin natin yung background color. And dito natin i-apply yung linear na background. Okay, so refresh ko lang. Ayan. So, nakita nyo yung changes sa linear. Ayan, from right to left siya. So, pwede po tayong maglagay ng top. So, sa umpisa po mag-uumpisa yan. Save lang natin para every time magre-refresh tayo. Ayan. So, dito nag-uumpisa yung ating linear gradient. Pag naman left, so, mapupunta si blue obviously sa left. Ayan. And then si pink dun sa other side. Pwede pong you can leave it as it is. Wala siyang to the left, to the right, to the top, to the bottom. Save lang natin. Ayan, ganyan lang. Default, magiging default lang po siya. So, lagyan na lang natin to the right. Tapos, huwag kakalimutan yung comma. Okay, next naman is meron tayong background. Next is yung positioning ng ating background. Pwede tayong maglagay ng ibang settings like background repeat. Okay, check natin yung repeat Y. Yan. Ito changes. Repeat X. Ayan. So, ganito po yung repeat X. Kasi, nandito naman yung mga, actually class, if kinlik nyo sa BS Code, yung kagandahan dyan, nandyan din yung mga definitions kung para saan yung mga tinype natin. So, it specifies how background images are tiled after they have been sized and proportioned. So, yun yung repeat X. So, pag naman ginawa natin, no repeat,
Save lang natin. Ano mangyayari sa background natin? Ayan, wala pang changes. So, ngayon, para makontrol natin yung ating linear, yung itsura ng ating linear talaga, is magdadagdag tayo ng background attachment. Click na lang natin. Meron siyang fix, local, or scroll. So, gawin natin is fix. Save natin. And, ayan. So, naka-fix na siya. Yung background natin is naka-adjust. Hindi naman, ayan. Naka-adjust siya kung gaano kalaki yung device natin. Adjust siya according sa viewport. So, yun na. So, i-apply na lang po natin ito sa may paragraph natin. Pinangalan natin Boxy. Kasi may gagawin pa tayo sa ating body ng HTML. So, for the body, how do we add a background image? So, meron na ako nakasave na image. So, ganito lang din. All you have to do is just type in background and then space literal na image. Ayan. And then, dito maglalagay tayo ng URL. May nagtanong nito last time, paano po ba yung may URL tsaka may image. Tapos, double quotation, type lang natin yung pangalan ng ating picture. Dito meron na ako na download na picture. Same folder siya sa local host ko, sa download. So, kaya di ko na ilalagay yung ibang directory. Okay na yan. As is na pangalan ng picture. So, dito nakasuggest na siya. So, pwede natin i-click na lang. Pic.jpg. Ayan. So, save lang natin and then check natin kung ano mangyayari kung na-apply by picture. Ayan. So, na-apply po yung picture. Tapos, yung kanina, na-apply siya dun sa paragraph na boxy. Maring hindi lang visible kasi maliit. Malaki kasi class yung background. So, paano natin makakontrol yung position naman ng background? So, pwede tayo mag-add naman ulit ng background repeat. So, lagay lang natin no repeat. Yan, pero di pa rin siya ayos nun. And then, mag-add tayo ng background attachment. Tapos, make it fix pa din. And then, next is mag-add tayo ng background position. So, gawin natin siyang, okay, wrong spelling pala, no? So, for the background position, gawin natin siyang center, para naka-center yung image natin. Pwede pong not just center, meron pa mga ibang attributes dyan. Pwede siya naka-justify, naka-left, naka-right. Okay, so naka-center na yung ating image and then next na gawin natin is yung background size. So, sa background size po, pwedeng naka-auto, naka-contain, cover, or literal na size ng background natin. Like, for example, 50 px, etc. So, dito, try natin i-click yung cover and let's see the changes. So, sinave ko lang siya. Tapos, ayan. So, makikita nyo class, nag-a-adjust yung background according sa, ano niya, sa size ng device na nag-access sa kanya. So, that's how you add a background image and then a background linear gradient. Okay, so actually, class, you could play with different CSS styles na hindi na demonstrate